Congressman Dante Marcoleta pinigilan ng House leadership na makapagtanong sa plenary debates ng proposed 6.352 trillion pesos na national budget sa taong 2025. Balita ngayong araw, sinimula na ng Kamara sa pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang plenary deliberation nito sa panukalang 6.352 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2025. Ipinagtanggol ng mga miyembro ng Committee on Appropriations sa pamumuno ng chair nito si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co kasama ang Senior Vice Chairperson Stella Luz Kimbo, ang budget ng Departments of Justice, Finance, Budget and Management, gayon din ng National Economic Development at ang Hudikatura, at sinabi ni Speaker Romualdez na dapat masusing suriin ng Kamara ang panukalang batas sa paggastos ng bansa upang matiyak na tutugunan nito ang mga kaagyat ng mga pangangailangan ng mamamayang Pilipino at matupad ang layunin ng 8-point socio-economic agenda na inilatag ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, kuha naman sa video ang pagpigil ng House leadership kay Congressman Dante Marcoleta na makapagtanong sa plenary debates ng proposed 6.352 trillion pesos national budget for the year 2025 na sinimula na. Kaya naman sa kanyang social media ay walang takot na nagbigay ng pahayag si Congressman Dante Marcoleta. Kami ng majority ngayon ang pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya. Ngunit hindi po tayo pinayagan, wala po akong magagawa. Ang akin lamang sanang pagtatanong ay nakatuon lamang do sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag, ayaw na po nila kaming magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ako po'y nalulungkot sapagkat hindi po mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maintindihan natin, may paliwanag natin sa mga tao na sila yung beneficiaryo nitong isang napakalaking cheque na ito na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang cheque ito? Kailangan kasing masagot ng diretsahan at ng walang pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang checking napakalaki ang halaga. Ilang kababayan nating mahihirap ang mababawas natin sa kanilang bilang. Yung sana ang kailangang masagot dito sa bawat budget na inilalatag natin taon-taon, nasisiguro sana natin na meron tayong napapag-graduate sa kahirapan ng mga kababayan natin hanggang sila ay maubos. So kung gagayahin natin ang China, isang taon lang dapat nag-graduate na lahat sa kahirapan ng ating mamamayan. Ito yung gusto ko sanang masiguro. Ito yung gusto kong masagot ng diretso. Ang problema, hindi kami pinagtatanong. Gusto ko sanang kusisahin kung bakit yung Magna Carta na ginawa natin sa loob ng 15 taon, Magna Carta 44, hanggang ngayon ay hindi naipatutupad ng maayos. Walang implementing rules and regulations, walang listahan ng mahihirap na sila ang magiging beneficiaryo ng batas na yon. Hindi umuusad, walang ginagawa yung National Anti-Poverty Commission, walang ginagawa ang NEDA para yung listahan na yon ay makuha natin. Ngayon, kung ang tinutukoy nila ay mabawasan ng 1 digit ang kahirapan sa ating bansa at hindi naman sila magsisimula, kahit kailan ay hindi matutupad yung kanilang hangarin sapagkat hindi gumagalaw yung batas at walang gustong sumagot at walang gustong gumawa at ayaw nila kaming bigyan ng pagkakataon na makapagtanong dito sa bahaging ito. Gayong napaka-importante nito sapagkat ang kinakatawan nga natin ay yung mga mahihirap na kababayan dito sa ating bansa. Maraming salamat po.
at manatili tayong malakas, matatag ang pananampalataya, ang paniwala sa Diyos, na kahit ano pong mangyari, huwag tayong kakala, silaban po natin ang katwiran. Salamat po. Narito naman ang mga opinyon ng mga Pilipino. Ang laki ng ating pondo pero napakababa ng benepisyo ang mga taong bayan. Kung gaya lamang ni Kong Rodante Marcoleta ang mga opisyales na may malasakit sa mga kababayan ay hindi tayo maiwanan ng panahon. Nakakalungkot lang ang mga ibang opisyales para lamang sa kanilang vested interest only in the Philippines. Tama po kayo, Kong Marcoleta, lalo silang nagpapakasasa sa pera ng bayan, samantala ang mahihirap mas lalong naghihirap.